Tapos sa pedestrian gate naman po natin, naglagay din po tayo ng wall po dito. Ayan, naglagay tayo ng wall dito para meron po tayong accent papasok sa pedestrian. Naglagay din po tayo ng canopy. Ayan, canopy. Tapos naglalagay po tayo ng wall lamp dito. Check po natin dito sa may gilid. Ayan, sa gilid po naglagay po tayo ng groove lines po dito. Pina-request po ng client po natin. Ayan. So, may groove lines po sa itaas hanggang sa may ibaba. Mamaya po check po natin. Location po natin is nasa Barangay Baliti, sa Arayat, Pampanga. Boundary po ito ng Magalang at saka ng Arayat. Ayan, kung papansinin po natin, kita po yung bundok ng Arayat dito. Ayan, so malapit po dito yung lot po natin. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, magandang balita. Meron po tayong bagong project na inopen ngayong araw pong ito. Location po natin is nasa Barangay Baliti, sa Arayat, Pampanga. Boundary po ito ng Magalang at saka ng Arayat. Ayan, kung papansinin po natin, kita po yung bundok ng Arayat dito. Ayan, so malapit po dito yung lot po natin. Farm lot po ito, kinonvert po siya ng residential lot. Kaya papansinin po natin yung pong road po natin dito, hindi pa po sementado, pero provision po ito para sementohin. Yan din po yung main road po natin. So nakapasok na po tayo dito. Yan, tapos yung pong lot po natin, yan, papakita ko po siya after. So dito po yung access po niya papunta po dito. And then yung Arayat po nandito siya. Yan, marami na rin pong bahay. May bahay dito, may bahay sa kabila. Yan, pati po yung dito. Yung surrounding area po niya, marami na pong residente nakatira. So check po natin. First day po ngayon, prepare po kami para po sa barracks ng mga boys. Bali lilipat po dito, galing po siya ng conception site. Since yung conception po natin nasa finishing stage na po tayo, so salamat po sa Diyos na mag-open po tayo ng bagong project ngayon. Check po natin yung lot. Bali ka-Blessed, yung pong lot dito, pahaba po siya. Ito po yung daan niya, ito po yung pinakadaan. So hanggang doon po siya sa dulo. Po yung pinakadulo, tapos yung pinaka lot po natin sa may bandang dito po siya, malapit lang po. So may mga drainage na po dito. Yan, kasama na po sa package po. Kapag bumili ng lot, yan yung development po ng drainage, tapos masasementohan po itong kalsada, tapos maglalagay din po ng mga poste ng kuryente. So in few months time po, hopefully po before matapos po yung project po natin, makapag tayo na po sila ng poste dito para diretso na po yung pag-apply po natin ng kuryente. Yan, so tapos meron na po tayong Jetmatic, nakapaglagay na po tayo dito. May papuntahan po natin. Baling lahat po natin, ito po siya. Yan po sa may Jetmatic. Yan, so hindi na mo yung boys, nagtatayo na po sila ng barracks para po may mapaglagyan na po ng mga gamit. Yan, so yung pinaka-lot po natin, ito po yung boundary po niya, may mga muhon na. Itong mark po na to, so, may muhon na po dyan, diretso po doon. Tapos yung pong frontage po ng lot po natin, almost 10 meters po siya. 10 meters by 25. So nasa 250 square meters po yung total lot area po natin dito. Tapos yung tatayo po natin dito is a bungalow house, retirement house po siya. Sa mga client po natin, binabati po pala natin sila, si Ma'am Rose at si Sir Ed na nasa Australia. And na-meet na po namin sila
last year. Para ayusin po yung mga documentation, i-finalize po yung layout. Salamat po sa Diyos at ngayon po nakapag-start na po tayo. Nakabalik na po sila sa Australia. Siguro nanonood po sila niya, binabati po natin sila. So hindi ko na po sure kung this year or next year po yung retirement po nila. Kaya po pinapatapos na po yung bahay. Yan yung pong perspective. Sa next vlog ko po siya ipapakita. May mga pina-finalize na po kami for the perspective para maipakita po namin siya sa inyo. Hindi yung pong gagawin po natin design dito, hindi po siya usual design na mga ginagawa po natin. Ito po yung request po ng client na design, so yun po yung susundan po natin. So by next vlog po papakita po natin siya kung ano po yung magiging itsura po ng perspective natin dito. For the meantime, yan po na yung papakita natin update. First day po ng mga boys. So by tomorrow po tuloy-tuloy po yung pag-layout po natin kasi kasama po yung bakod po dito, yung fence. Ito po yung property line po natin. Ito po siya, diretso siya. Nasa 25 meters po. Mukha lang po siyang maliit kasi hindi pa siya nakabakod, pero once na nakabakod na po siya, lilitaw na po yung yung laki po ng property po natin. So 250 square meters yung total lot area po. Yan po yung poso, yan po yung Jetmatic. Yan, nakalagay na po siya. Bali sa buong lot po na to, mayroon pong isang resident na po dito. Yan. Parang rest house po yung nilagay po nila dyan. Yan. So pangalawang bahay po niyan yung gagawin po natin dito. Yan. Pag nandito po tayo, kita po yung Arayat. Yan. Tapos tong lot po natin na to, it's morning sun. Yan, nakaharap po sa Arayat. Morning sun. So afternoon po, nasa likuran na po yung araw niyan. Mga kablasad, dumating na po yung graba tsaka buhangin. Yan, nina-unload lang po para may magamit na po yung mga boys. Mga kablasad, okay na po yung first batch po ng graba at saka ng buhangin para makapag-start na po dito. Tapos yan, siguro by tomorrow po dadating na po yung mga blocks po natin. Mga kablasad, yan po muna yung mga update po natin sa bagong open na site po natin. Proceed po tayo sa ibang sites. Mga kablasad, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Punta Verde Subdivision sa Angeles, Pampanga po. Check po natin yung progress ngayon. Nasa finishing stage na po tayo dito. In 1 to 2 weeks po, yan, ma-turnover na po natin yung site po natin dito since pauwi na po yung mga client po natin. Yan, dito po sa pinakaharapan, ito po yung driveway po natin yan. Yan, driveway, so automatic sliding gate po yung nilagay po natin dito. So nag-slide po dito yung gate niyan papunta dito sa right side. Ito pong bayabas, naka-request na po siya para po tanggalin po natin since nakaharang po siya sa may driveway. Yan. Tapos punta po tayo dito sa may side po ng bahay para makita niyo rin po yung side portion po ng house. Tapos yung mga window glass po natin sa itaas na ilagay na po. And tapos naglagay po tayo ng wall po dito para hindi po plain yung pinaka wall po natin dito sa may side. Meron po tayong malaking wall dito. Nilagyan po natin siya ng tiles. Yan po yung nilagay po natin, 30 by 60 po yung size niya, kulay gray.
para magkaroon po tayo ng access dito sa side po ng bahay. Tapos pasok po tayo. Tapos sa pedestrian gate naman po natin, naglagay din po tayo ng wall po dito. Naglagay tayo ng wall dito para mayroon po tayong accent papasok sa pedestrian. Naglagay din po tayo ng canopy. Canopy, tapos naglalagay po tayo ng wall lamp dito. Sa pedestrian gate, magpasok po. Yan, dito na po yung pinaka main entrance. So double door po yung pintuan po natin dito. Tapos nalagay po tayo ng tiles dito, wood tile, kulay light brown po yung nilagay po natin. Yan, paikot para mas gumanda po yung facade po ng entrance natin. Tapos naglagay po tayo ng mga rock tile dito. Yan, from floor po yan sa pinakababa hanggang dun sa may taas. Tapos meron po tayong mga wall lamp yan dito sa ibaba, isa po sa may taas. Tapos ito yung driveway po natin, concrete finish po yung dito. Tapos yung tiles po natin dito siya sa may pinaka portion po ng parking area. Yan, so 2 car parking hanggang 3 car parking pwede po siya. Pati po dito pwede pa rin po mag-park sa portion na to. Check po natin yung loob. Mga blessed pagpasok. Ito po yung living area po natin. Open to below, naka high ceiling. Naka PVC po yung kisame natin dito. Tapos naka cove ceiling. Tapos open concept po yung layout po natin dito. Sala, yung pong dining area po natin. Nandito po siya sa portion na to. Tapos naka PVC din po yung dining area po natin. Papunta po sa kitchen area. Tapos meron pa po tayong center island yan dito sa area po na to. Tapos na po siya, for installation na lang. Once na nalinisan na po yun dito, i-install na po natin yung island natin. Tapos countertop po natin, quartz po siya. Pina-request na rin po natin. Once na patapos na po tayo sa finishing, install na po natin yung mga countertop po natin na quartz. Bali, pina-upgrade po siya ng mga client po natin. Ito po yung mga cabinets po natin sa itaas, sa ibaba. Ayan, naka-finish na rin po, kaya nakatagip po siya ng mga dyaryo. Tapos itong malaking opening po na to sa entertainment, sliding glass po yung lalagay po natin dito. Pantry, tapos yung common CR po natin. Tapos mga ka-blessed, akyat po tayo. Yung mga hand railing po natin nilalagay na. Request po ng client po natin, round bar po yung gagamitin natin. Round bar po yung nilagay natin dito. Akyat tayo sa taas. Ay, makilabas sagli na. Yung mga talagat yung awa, mali na yung malakbangan na. Yan mga ka-blessed, ganyan po yung wood plank. So, pina-upgrade po ng client po natin, solid wood. Tapos yung hand railing po natin. Meron din po siyang wood yan dito sa itaas. Pina-upgrade din po ng client po natin. Ito po yung view po natin pag nasa second floor po tayo. Matatanaw po natin yung living area, yung main entrance. Itong access po na ito, papunta po siya sa master's bedroom. Master's bedroom. Tapos ito po yung wardrobe. Tapos yung CR po ng master's. Master's bathroom. Tapos ito po yung balcony po natin. From the balcony, papunta po tayo dyan sa mga bedrooms. Yan, meron po tayong hallway po dito. Common CR sa itaas. Tapos yung mga bedrooms po natin. Yan.
magkabila po. So 3 bedrooms po dito, 1 bedroom po sa ibaba. Mga kablasad, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Punta Verde. Proceed po tayo sa ibang site. Mga kablasad, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Highview Subdivision. Dito po sa may Magalang. Check po natin yung progress po dito. Papansin na po natin nakapag plaster na po dito at nag-start na po yung pagta-tiles. Ito po yung bakod po natin dito sa may side tsaka po sa front. Yan, na asendahan na po. Saka yung mga windows po nakantuhan na. Check po natin dito sa may gilid. Sa gilid po naglagay po tayo ng groove lines po dito. Pina-request po ng client po natin. Yan. So may groove lines po sa itaas hanggang sa may ibaba. Mamaya po check po natin. Tapos nakapaglagay na rin po sila ng tiles dito po sa may harapan po ng bahay. May modification po tayo sa design ng facade po ng bahay. Instead na wood tile po yung lagay po natin dito. Request po ng client po natin, gray shade po nilagay po natin. Kulay gray po na tiles yung nilagay po natin. 30 by 60 po yung sukat. Pero kung papansin po natin, hindi masyadong kita yung size ng tiles since abstract po yung design po ng mga tiles po natin. Yan, so ito po yung pinaka-facade po ng bahay. May mga windows po tayo dito. Pahabang window. Tapos meron na pong window sa ibaba. Nasa ganun po yung natural light po sa loob. Papasok po tayo. So ito po yung pinaka property line po niyan sa harapan. Meron po tayong space po dito. Yan, kung gusto pong gawing garden ng client po natin, pwede po siya. So dito po ginawa po siyang garden. Yan sa harapan. Tapos 1 car parking yung nilagay po natin dito. 1 car parking. Expander po natin dito. Kulay wood grain po. Pwede po yung space po natin sa harapan. Yung space natin sa harapan, 3 meters po yung setback po natin dito. Tapos meron pa po tayong space sa may gilid. Tapos meron din po space dito sa may side po na to. Main entry po natin, dito po siya. So main entry, kapag-start na po sila mag-tiles dito. Yan, sa may sala, kulay white po yung tiles na pinili po ng client po natin dito. Tapos yung ceiling po natin, wala po tayong cove ceiling. Request po ng client po natin, flat ceiling po. All throughout the house po. Flat ceiling, pwede po yun dito sa may dining and kitchen, flat ceiling din po. Portion po na to, ito na po yung dining yan. Tapos kitchen area. Tapos meron po tayong extension dito ng dirty kitchen. Space po na to, gagawin po natin dirty kitchen yan. Tapos naka-cover din po yan, nakabubong din po. Para meron pong extension yung kitchen po natin dito. Tapos meron po tayong powder room sa area po na to. Powder room. Tapos ito po yung master's bedroom. Same po yung tiles po natin, kulay white din. Tapos sa master's bedroom, meron din po tayong sariling banyo. Yan, ongoing po yung pagta-tiles po natin. So, open concept yung layout po natin dito paglabas sa masters. Yan, kita na po yung lahat. Yung kitchen, dining, tapos yung sala. Yan, nandito na po siya. Tapos yung stairs po natin dito, ongoing po yung pagbubuhos. So, nabuhusan na po yung first part. Yung second part po. Okay, nabubuhusan pa lang po niyan. So, po tayo sa taas. Makabala sa diyan, pag-akyat po dito sa second floor, makikita po natin yung family area. So itong buong area po na to, family area po siya. Tapos yung rooms po dito, dalawa po siya. So dito sa harapan ng bahay, tapos another one po dito. Room 1, tapos yung room 2. Tapos meron po tayong common CR po dito.
Yan, tapos sa CR po, ganito po yung design po natin. Industrial tiles po yung nalagay po natin dito. Tapos dito po sa may side kulay white naman po siya. And then itong area po na to, ano po tayong balcony po dito. Ayan, balcony. Tapos nakabubong niya din po niya nito. Polycarb po yung lalagay po natin dito. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Highview Subdivision.